Ngayong gabi, isang misteryo ang ating sisyasatin. Isang bagay na nasa loob lang mismo ng ating mga ulo, pero hanggang ngayon, marami pa rin tayong hindi alam tungkol dito. Ito ang utak ng tao, ang sentro ng lahat ng ating pagkatao. Para itong isang napakakomplikado at napakagaling na supercomputer. Dito nagmumula ang ating mga iniisip, ang ating mga nararamdaman, at maging ang bawat kilos natin. Mula sa simpleng pagkurap ng mata hanggang sa pagsagot sa pinakamahihirap na tanong sa exam, ang utak ang bida. Ito ang nag-uutos sa ating mga kamay na gumalaw, sa ating mga paa na humakbang, at sa ating bibig na magsalita. Ang utak ay tumitimbang lang ng halos 3 libra, pero tahanan ng bilyong neurons. Libo-libong signals sa bawat segundo, naglalakbay ng mas mabilis pa sa isang race car. Nakakita ka ng isang kaibigan, sa isang iglap ay nakikilala mo na siya. Bakit ang utak ang pinakamakapangyarihang organ? Kung wala ito, para tayong computer na walang operating system. Hindi makakilos, hindi makakapag-isip, hindi makakaramdam ng saya, lungkot o pag-ibig. Bawat alaala, unang kaarawan, pinakamasayang bakasyon nakatago sa mahiwagang organ na ito. Ito ang nagdidikta kung paano tayo tutugon. Matatakot, magagalit, magiging kalmado. Kahanga-hanga ang kakayahan nito. Sa ating paglalakbay ngayong gabi, bubuksan natin ang mga lihim ng utak. Alamin natin kung paano ito gumagana ng simple at maintindihan. Bakit tayo nakakaramdam ng kilig? Paano natin natatandaan ang liriko? Paano tayo nakakabuo ng mga desisyon? Para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang ating supercomputer, kilalanin natin ang mga pangunahing miyembro ng team sa loob nito. Ang utak ay may iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang espesyal na trabaho. Una na riyan ang cerebrum, ang pinakamalaking bahagi ng utak. Isipin ninyo ito bilang ang big boss o ang CEO ng buong operasyon. Ito ay nahahati sa 2 bahagi, ang kaliwa at kanan. Ang kaliwang bahagi ay kadalasang responsable sa lohikal na pag-isip, numero at pagsasalita. Samantalang ang kanang bahagi naman ay mas nakatuon sa ating creativity, imahinasyon at pagkilala sa mga mukha. Sunod naman ay ang cerebellum na matatagpuan sa likurang bahagi ng utak sa ilalim ng cerebrum. Kung ang cerebrum ang big boss, ang cerebellum naman ay ang operations manager. Ang pangunahing trabaho nito ay ang balance at koordinasyon. Salamat sa cerebellum kaya tayo nakakalakad ng hindi natutumba, nakakasayaw sa saliw ng musika at nakakapag-bike ng diretso. Kapag naglalaro ka ng basketball, tantyahin ang tamang lakas at direksyon. Bawat kilos na nangangailangan ng precision at timing ay pinamamahalaan ng mahalagang bahaging ito. Huwag din nating kalimutan ang brainstem. Ito ang nagkokonekta sa ating utak papunta sa ating spinal cord, communications department. Ang brainstem ang namamahala sa mga automatikong function. Kasama rito ang paghinga, pagtibok ng ating puso, at pagtunaw ng ating kinain. Naitanong ninyo na ba kung paano nananatili sa isip ninyo ang isang bagong recipe o ang pangalan ng isang bagong kakilala? Kapag may bago tayong natututunan, ang ating mga neurons ay lumilikha ng mga bagong koneksyon. Parang gumagawa ng mga bagong tulay o daan sa pagitan ng mga siyudad. Sa una, maliit at mahirap daanan, ito ang short-term memory. Para maging permanente ang alaala, kailangan ito paulit-ulit na daanan, pagre-review, pagsasanay, lalong lumalakas at tumitibay ang koneksyon. Ang maliit na daan ay nagiging malawak na highway. Nalilipat ang impormasyon mula short-term patungo sa long-term memory. Kaya ang madalas inuulit, sariling pangalalan, daan pauwi, ay halos imposibleng makalimutan. Malaki ang papel ng emosyon. Amygdala at katabing hippocampus sa pagbuo at pagtanda ng alaala. Habang tulog, inaayos at pinapatibay ng utak ang alaala, nililinis ang di mahalaga at sinsave ang mahahalaga. Madalas, hindi natin napapansin ang walang kapagurang pagtatrabaho ng ating utak sa bawat sandali. Kapag nagsasalita ka, mabilis itong naghahanap ng tamang salita at inaayos ang pangungusap, iniutos sa dila at labi na bigkasin. Kasabay nito, pinoproseso ang tunog at binibigyan ng kahulugan. At inihahanda ang iyong tugon. Bago humakbang, kumukuha ang mga mata ng impormasyon tungkol sa mga sasakyan. Mabilis na kinakalkula ang bilis at distansya, pati ilaw ng traffic light. Ligtas bang tumawid ngayon? Kapag oo, mag-uutos ang utak sa mga binti para humakbang. Ang utak ang kumikilala kung bakit nakakatawa at pinapagalaw ang mga kalamnan sa mukha. Ganoon din sa lungkot, binibigyang kahulugan ang sitwasyon at nati-trigger ang emosyon. Kapag may hinahanap, nagbabrowse ang utak sa file ng alaala, parang detective sa iyong isipan. Mula sa paghinga hanggang sa pagsulat ng tula, ang utak ang silent hero. Ngayong nalaman na natin kung gaano kahalaga
Nararapat lamang na bigyan natin ito ng tamang pangangalaga. Ang utak ay nangangailangan din ng atensyon para manatiling malusog at matalas. Huwag hintayin ang problema bago umaksyon. Ang pag-aalaga sa utak ay investment para sa kinabukasan. Una, tamang pagkain. Omega-3 mula sa isda, mani at avocado ay nakakatulong sa paggana ng utak. Prutas at gulay na mayaman sa antioxidants ay nagpoprotekta sa brain cells. Umiwas sa sobrang matatamis at processed foods. Kung mabuti sa puso, mabuti rin sa utak. Pangalawa, regular na ehersisyo, pinapataas ang daloy ng dugo sa utak. Tumutulong sa pagbuo ng bagong brain cells at koneksyon. Kahit 30 minutong paglalakad araw-araw ay malaking tulong. Panatilihing aktibo, bagong wika, instrumento, puzzle, sudoku at pakikisalamuha. Huwag kalimutan ang sapat na tulog, kailangan ng utak na mag-recharge. Sabay nating tuklasin ang hiwaga ng utak. Pag-unawa sa utak ay pag-unawa sa ating sarili. Gamitin, alagaan, at pasiglahin ang iyong supercomputer araw-araw. Kung nagustuhan ninyo ito, mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang matuto. Hanggang sa susunod na gabing puno ng kaalaman.